we were worried na mag-crossover kasi for a time, ang lakas ng Yun nga, apoy na umabot sila parang sa aabot sa parte. kabilang Establishment din sa tapat. Sa tapat Across, mismo. right across, no? So we were worried about that, kaya tumawag na po tayo sa provincial government kasi para makatulong din sila sa mga water tanks natin. So yun lang so far. We are very thankful na wala pong casualty reported as of now. We enjoying the people. Parang simula noong January, sunod-sunod na po yung ating sunog dito sa city. And nakakabahala po. No? So, we would advise everyone to please magkaroon tayo ng mga fire hydrants sa mga lugar natin. And the first thing to do, kanina nagtatype ako. Actually, hindi ako nag-live. May nagsabi, ba't di ka nagla-live? Sabi ko, kasi tumatawag na kami sa mga pwedeng tumulong sa atin. Although, before that, hindi ko alam na may sunog. Nasa SM tayo, nag-walking ako, no? Because I just came out of the hospital. And medyo may kasagutan tayo. But the moment I was told and informed na may sunog, tumakbo na tayo dito. And we began calling all the mayors in the 3rd district. Kasi yan ang pinakamalapit. In fact, hanggang San Pablo, Isabela, tumawag tayo dun sa pinsan nating konsehal na tulungan nyo na kami kasi syempre, kakarga yung mga fire truck, ganyan ang materials sa loob ng nasusunog. Kailangan nating maapula kasi dikit-dikit yan. We're very lucky as well na yung wheelies at saka yung binili nating penetrator, ito dinidiscuss ko noon pa kay Tatay guys. Sabi ko, Tay, kung maaari, baka kailangan magtulungan tayong bumili nung medyo maliliit naman na fire trucks. Kasi gaya nung ginamit natin papasok kanina sa loob, sa likuran, maliit na fire trucks yun. Yung malalaki, obviously, hindi kakasya sa mga iskinita natin. Ano? So we have been discussing this for so long. And I think one of the requests that we're asking the BFP to write to us now, and we'll be discussing in the Peace and Order Council, is the procurement ng mga oxygen masks. And yun nga, si foam, the specialized chemical used for the trucks na pag may mga ganyang chemical na kailangan natin. And yung parang protective gear, dadagdagan na natin. No? Kasi sabi nila, yung iba, pag sobrang usok na, hindi na makapasok talaga. So those are the things that we discussed kanina dyan sa labas. Okay. With that, Mayor, additional message po natin sa lahat po ng taga-Tuguegarao and of course sa lahat po ng lugar na talagang prone sa sunog po. We have been very active in sharing the BFP's page. No? Kung napapansin nyo, puntahan nyo yung page ko, sinishare natin yung mga reminders ng ating BFP family. Unang-una, bago po tayo mag-video, tumawag tayo sa hotline. Tumawag tayo sa ating PNP, command center at BFP hotlines. That is the first thing that we need to do. Number 2, umalis po tayo doon sa area ng sunog. Ang takot kanina po, that's why we kept people, pushing people outwards. Kasi pag may sumabog doon sa loob, baka mag-debris, no? May tumalon, hindi natin alam kung ano yung nasa loob, pwedeng matamaan tayo. So, tayong mga kababayan, sometimes we're fascinated probably by what we're seeing. Gusto nating maibalita sa iba. Pero we are also putting ourselves in danger. No? Tayo mismo, kaming mga nandito, bakit kami, sabihin nyo, ba't kayo nandun? Kasi kami, we have the ability to call other personnel to come in. Diba? The coordination. Kasi ang firefighters ninyo, busy na yan. Kaming mga leaders na nandito, ang police, kami na magsasabing, tumabi kayo kasi ang mga truck, pag mabilis pumasok at nasagasaan kayo, supay nga, disgrasya, manin nga problema, manin nga, mga leaders ninyo. No? So, ulitin ko po, huwag sasama ang loob nyo pag nagagalit kaming tinataboy namin kayo. The Lieutenant Colonel Gary had to, alam nyo, nakikita ko siya, megaphone sila nila kapitan, sumisigaw na talaga na, give way to responders para sa inyo at para na rin sa kanila. Kasi kailangan makapasok ng mga BFP, kailangan pumasok ng rescue personnel, no? Huwag po tayong masyadong nag-uusyo. So, you can take a coverage from afar. Pangatlo, napansin namin, utang na loob. Huwag nyo nang isama yung mga anak ninyo.
yung mga bata. Ako po, asthmatic ako kanina. Nalalanghap ko pa kahit nakamask ako. Galing na ako ng pneumonia, galing na ako ng bronchitis, na high blood pa ako. May asthma pa ako. Yung mga anak ninyo, yung maaamoy nyo po dyan sa sunog, hindi ho yan safe. Baka ho, hindi kayo na-disgrasya sa loob, sa labas naman kayo nagkaroon ng problema. Hindi po ba? Ayaw nating nakakalanghap ng amoy ng sigarilyo. Lalo po yung mga nasusunog na may chemical dyan na hindi natin alam kung ano pang nandun sa mga hangin na dala-dala niyan. Please lang, pakiusap namin. Last, sundin nyo lahat ng alituntunin, tandaan po ninyo, it is the summertime. Sobra pong init. Konting pagkakamali, malaking sunog po yun. Ayaw nating mangyari yan. And syempre, inuulit ko po, nung isang araw may grass fire. Yung tradisyon ng pagsusunog, minsan hindi natin namamalayan. Malapit po yun sa sanitary landfill, di ko lang sinabi. Yun nangyari sa Navotas, nasunog ang sanitary landfill. Kung tayo po, may upos ng sigarilyo, tinapon mo dyan, dry, o kaya gusto mo lang magsunog para tumubo ulit ng bagong grass, tingnan nyo po yung lugar na pwedeng madadamay. Hindi po biro ang masunugan. Hindi po biro. Sabi nga nila noon, di ba, mas mabuti ng manakawan kaysa masunugan. Ayaw din naman natin manakawan, but yan ho ang kasabihan. Kasi ang hirap po ng nasusunugan, walang natitira. So nakikiusap ako sa mga kababayan natin. Call the hotline first before you record. Stay away from the fire incident, the site. Huwag nyo nang dalhin ang mga anak ninyo. At bukod sa lahat, yung sarili nyong bahay at sarili nyong tindahan o areas of responsibility ninyo, siguraduhin po natin na ligtas tayo. Maraming salamat. Ayan. Thank you so much po sa initiative, Mayor. Ayan po. Thank you so much po sa time.